Narinig niyo ba yung interview kay the former Senator Sonny Trillanes? Tungkol dito sa narinig daw niyang balita na kinukonsider na itong si Bongo na imbitahan diyan sa ICI. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Meron na siyang naririnig na balitang ganyan. Although, hindi pa ganun parang hindi pa ganun katindi ang pangangailangan ng ICI na maimbita itong si Senator Bongo diyan nga sa ICI. Although alam naman natin na itong si Senator Trillanes ay meron ng demanda doon sa ombudsman. Pero ang sinasabi naman ni Senator Trillanes, kailangan ding madala or ma-interview itong si si Bongo diyan sa ICI para makadagdag doon sa mga information na kailangan nila, mapagdugtong-dugtong. Kasi nga dito sa lumalabas sa mga kontrata nung tatay ni Bongo at nung half-brother niya, ka-joint venture dito yung mga kumpanya, itong mga diskaya. So, importante na marinig din ng ICI yung mga sasabihin ni Senator Bongo na alam naman natin na talagang pagkadiin-diin ang kanyang pagtanggi. Sinasabi niya na wala daw siyang pakialam. Hindi daw siya nakikialam ever since diyan sa business ng tatay niya na doon nga sa pangungontrata. Although sinasabi nga ni Sonny Trillanes na lumobo itong finances, lumobo ang dami ng projects nitong kumpanya ng tatay niya na incidentally, initials ito ni Senator Bongo na itinatanggi niya na may kinalaman siya. Katawa-tawa, hindi ba? CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Pero wala daw siyang nalalaman tungkol dyan. Hindi niya daw alam yan. At hindi niya raw yan ginagamitan ng influensya nung nakaupo sila diyan sa Malacanang. Wala daw siyang ginagamit na pangi-impluwensya para makakuha ng proyekto yung tatay niya, yung CLTG na kumpanya nila, na imposible. Imposible. Alam naman natin yan. Lalong-lalo na nga itong style ni Digong Duterte. Itong si Digong Duterte, lahat ng mga nakadikit sa kanya, yung mga taga-palakpak niya, yung mga taga-tawa niya, lahat siyang busog na busog nung kapanahunan nila. Kaya ganun na lang ang loyalty nitong mga ito. Yung sinasabi ko, nakaraan kong episode, lahat ng mga nakadikit kay Digong Duterte, mga nakapaikot dyan, nakinabang silang lahat. Kaya ngayon, ito talaga naman ang totoong intensyon ni Digong Duterte. Busugin kayo ng gusto. Kaya ganun na lang din ang pagpapalakas niya sa militar at saka sa mga pulis. Ganun na lang. Dahil iniisip talaga ni Digong Duterte na pag nagkaroon ng pagkakataon na kailangan niya ang tulong ng militar, kailangan niya ang tulong ng pulis, at tulong ng mga taong nakapaikot sa kanya, hindi siya matatanggihan. Yun talaga ang intensyon nitong si Digong Duterte. Kaya niya binusog ng husto yung mga nakapaikot sa kanya at tinaasan niya ang sweldo ng mga military, tinaasan niya ang sweldo ng mga pulis. Yun po ang talagang intensyon niya. At isa pang dinesign niya na kasama sa mga plano niya, yung pagpapaupo ng mga tao niya diyan sa Supreme Court. At especially yung tao niya sa ombudsman na yun nga si Martires. Nagtagumpay si Digong Duterte diyan. Nakita nyo naman. Walang nakasuhan ni isa doon sa mga taong nakapaikot kay Digong Duterte kahit na nagsusumigaw ang mga ebidensya, talagang kitang-kita yung mga pinagagawa nilang kabulastugan, yung mga kaso na dapat i-file diyan sa ombudsman, walang nangyari lahat. Tagumpay talaga si Digong Duterte diyan sa plano niya na yan. Nagawa niya yan dahil well-planned nga yung kanyang pag-exit sa Malacanang
nagkaroon pa ng overnight appointments itong si Martires yan sa ombudsman na ngayon ay pinagre-resign nga ni Ombudsman Boying Remulla. Isipin nyo, nagtanim talaga ng mga tao, pati itong si Martires. Pare-pareho po sila ng style. Alam nyo, talagang ang lakas ng impluwensya nitong si Digong Duterte doon sa mga taong nakapaikot sa kanya. Sabi ko nga, di ba, walang pili. Pati yung mga matataas ang pinag-aralan, mga abogado, talaga namang very loyal sa kanya. Yun ang pinagtataka ko. Kaya ang isang pumasok sa ulo ko, ang pumasok sa utak ko, bakit sila ganito ka-loyal kahit na ang dami-dami ng hinaharap na kaso nitong si Digong Duterte at ito hindi biro ito crime against humanity. Ibig sabihin nito talaga ang daming pinatay nito na mga Pilipino. And yet, yung mga loyal sa kanya na mga senador, matataas ang pinag-aralan, mga kung saan-saan, mga congressmen, mga abogado, lahat na. Hindi talaga siya nilalaglag. So, ang theory ko dyan, ito ay theory ko, na sinabi ko rin sa nakaraang kong episode. Baka naman kasi, talagang itong mga taong ito, pinabayaan talaga ni Digong Duterte na mag-fiesta sa Kaban ng Bayan. Pinabayaan niya. Wala talagang preno. Lahat sila nakinabang. Binigyan talaga sila ng mga pagkakataon na mangulimbat dito, mangulimbat doon. Yun po ang theory ko lang. Kaya itong mga ito, ganun na lang ka-loyal. Hanggang ngayon, very loyal sila. Pati si Sara Duterte ayaw nila ilaglag. Gusto nilang maupong presidente itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi nga, natatakot silang mabulilyaso yung kanilang mga pinaggagawa. Na maimbestigahan yung mga kanilang pinaggagawa sa Kaban ng Bayan. Na ngayon ay unti-unti na nga nangyayari. Yun po ang iniiwasan nila. Kaya hanggang ngayon talaga naman todo ang suporta nila sa mga Duterte na to. Isipin nyo na lang, good example dyan na ginawa ni Digong Duterte. The last 3 years niya, nagbaba ng pondo doon sa Davao City sa anak niya na umabot ng 51.7 billion pesos. Para daw ito sa mga flood control, sa mga barangay road, sa mga sa mga paggawa ng mga kalsada, etc. Pero walang lumabas na ganong kalalaking project diyan sa Davao City. Inimbestigahan niya ng Rappler. At ito dapat ang unang inimbestigahan nung magpunta sila sa Davao City. Ito sila Mayor Magalong. At ngayon, sa dami lang kasi talaga ng dapat imbestigahan, medyo hindi pa nabibigyan ng priority itong Davao City. Pero glaring ito. Paano mo papaliwanag yung 51.7 billion? Saan mo pinaglalalagay yan? So good example po yan. Kung paano binusog ni Digong Duterte yung mga taong malapit sa kanya. Kaya yun ang aking naiisip lang na dahilan kung kaya hanggang ngayon, pati nga itong mga retired general, mga retired military, retired mga policemen, ang dami pa rin loyal sa kanya. Bakit? May mga pakinabang din ba sila? Dito kay Digong Duterte. Kaya sabi ko, baka itong mga ito nakapaikot kay Digong Duterte, pinabayaan talaga, humataw ng humataw. Kaya ngayon, ayaw nilang ilaglag itong si Sara. Kahit na nakakulong yung pinuno nila, itong pag-asa nila ngayon, itong si Sara Duterte, para ma-wipe out itong mga ginagawang pag-iimbestiga na to. Mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kababayan. Itong sila Joel Villanueva, itong sila Jingo Estrada, itong sila Chis Escudero at iba pa. Puro mga ito, mga chuchuwa ito ni Digong Duterte. At kaya nila ginawa yan, pagiging chuchuwa hanggang ngayon, dahil nga ito na, lumalabas ang dahilan. May mga sabit pala sila diyan sa flood control project na yan. Na of course, ang kinakatuwiran itong si Joey Villanueva, hindi naman daw siya, never daw siyang nag-request ng flood control project. Oo nga. Dahil ang gusto mo, Joel Villanueva, multipurpose building. Mas maliit ang porsyento, 10%, pero ang laki ng hinihingi mo, 1.5 billion. Na ang sabi ko nga, saan mo ipaglalalagay yung ganyang kalaking amount? Saan mo ipagtatatayo yung mga multipurpose building na yan?
na ang simple-simple lang ng construction yan. Ang simple lang ng design yan at ang mura lang ng construction cost niyan. Ang problema, kung 1.5 billion yan, dapat buong Bulacan patatayuan mo. Ang problema again, ang daming portion diyan sa Bulacan ang binabaha. Saan mo itatayo yung mga yung mga multipurpose buildings mo? Ang kinakatuwiran lagi ni Joel Villanueva, ang palusot niya, never daw siya nag-request ng flood control project. Ngayon, hindi naman tatanga-tanga mga investigador, Joel. Hindi naman ganun kahihina utak ng mga yan. At ang linaw ng pagkakapaliwanag ni Alcantara kung paano mo ni-request yung multipurpose building na yan at paano nila tinapatan yung 150 million na komisyon. Vertical, 10% lang. So kung nakakuha ka ng 1.5 billion, ang 10% yan ay 150 million pesos. Ang ginawa nila, Alcantara, na akala mo kanila yung pera, compute nila, gumawa sila ng project na alagang 600 million at nakakuha doon ng 25%. Nakakuha doon ng 25% at na-satisfy yung commission mo na 150 million pesos. So, wag mo ikatwiran na wala kang pakialam sa flood control project. Ang isang tanong pa nga dyan, ang pinakamasakit na nagpapasakit sa ulo ng mga tao dyan sa problema nyo sa Bulacan, baha. Bakit hindi flood control project ang ginawa mo? Bakit multipurpose building ang pinagawa mo? Bakit multipurpose building ang nirequest mo? Hindi naman yun ang solusyon sa baha. So, ibig sabihin, hindi ka interesadong ma-resolve yung pagbabaha sa Bulacan. Interesado ka doon sa 150 billion na budget at doon sa magiging yield. Nagmamalinis ka pa kasi. Anyway, lumayo ako ng lumayo doon sa topic ko. Itong sinasabi ni Sonny Trillanes na supposed to be dapat maimbitahan na itong si Bongo sa ICI, meron daw siyang narinig na humihingi pa ng kondisyon itong si Bongo na pupunta lang daw siya sa ICI kung kasama niya si Bato de la Rosa at si Amy Marcos. Merong separation anxiety. Ayaw mapahiwalay kay Amy Marcos. Ayaw mapahiwalay sa tatay niya. Ito tatay-tatayan niya ngayon, si Bato de la Rosa. Nanay-nanayan niya ngayon, si Amy Marcos. Ha? Kailangan mo dumede palagi. Sabi nga, para kang kindergarten na ayaw mo mahiwalay sa nanay mo. Ayaw mo mahiwalay sa tatay mo. Meron kang separation anxiety. Ito ngayon na sinasabi ko. Kaya naikwento ko yung kanina, yung about mga taong nakapaikot kay Digong Duterte na lahat talaga naging tagahanga ni Duterte, naging sinamba si Duterte, naging source ng kanilang lakas itong si Duterte. Talagang naging idolo nila, naging puon nila si Duterte. Diyan sila humuhugot ng lakas. Lahat sila. Hanggang ngayon, tumitingala pa rin sila kahit nakakulong sa dahig itong si Duterte. Doon pa rin sila humuhugot ng lakas. Umaasa sila na one day makakalaya ito, lalong-lalo na pag naupo na si Sara Duterte kung mananalo bilang presidente. Kung hindi siya makukulong at hindi rin siya makakasuhan. Kaya nga, mga kapatid, mga kababayan, huwag natin pabayaan mangyari ito. Kasi once na si Sara Duterte nga ang maging presidente ng Pilipinas, itong effort ng gobyerno ngayon na linisin sa mga magnanakaw itong ating gobyerno, mawawalang lahat yan. Dahil iisa ang kulay nila. Nakita nyo naman ang attitude nitong si Sara doon sa kanyang dapat na impeach na yan. Dapat natuloy na yung trial sa impeachment. Nakita nyo nung iniimbestigahan sa Kongreso kung gaano yan kapresko, gaano yan ka-arrogante. Di ba? Ganyan ang ugali ng mga yan. Lahat ng mga taong nakapaikot kay Digong Duterte, napaka-arrogante. Wala silang Diyos kung hindi itong si Digong Duterte. Si Digong Duterte ang Diyos nila. Nakita niyo naman si Digong Duterte. Ginagawang poon ng mga ito. Dahil si Digong Duterte mismo, walang galang sa Diyos. Di ba?
Walang galang sa Diyos eh. Stupido raw ang Diyos natin. Di ba? Kaya itong mga tagahanga niya, mga abogado, mga public servants, mga public officials, lahat ito, Diyos ito, poon nila. Poon nila si Digong Duterte, kahit na ganyang kabastos ang bibig niyan. Kaya nga sinasabi ko, dahil ba sa laki ng pakinabang ninyo, kaya ganyan kayo kay Digong Duterte hanggang ngayon. At umaasa pa rin kayo na makakabalik kayo sa pwesto through Sara Duterte. Ngayon, balikan natin itong si Bongo. Nakakatawa, no? Yun na nga sinasabi ko. Sanay na sanay kayo na humuhugot kayo ng lakas kay Digong Duterte. Ngayon, wala si Digong Duterte, nandoon sa dahig, para kang nagkakaroon ka ng anxiety. Hindi mo alam ang gagawin mo, Bongo. So, humuhugot ka ng lakas ngayon kay Amy Marcos at saka kay Bato de la Rosa, para kang bata. Ayaw mo pumunta doon sa ICI, doon sa pag-iimbestiga sa'yo. Gusto mo kasama mo, nanay-nanayan mo si Amy at tatay-tatayan mo si Bato de la Rosa. At malamang, dedede ka. Tuwing magugutom ka. Yan kasi, sobra nyong inidolize itong si Digong Duterte. Ngayon, hindi nyo kaya mag-isa. Ngayon, nahaharap na kayo sa mga ganitong problema, hindi nyo na alam ang gagawin nyo sa buhay nyo. Dahil nga, yung pinuno ninyo, yung poon ninyo, doon sa dahig nakakulong. Pero sana nga, tama sinasabi ni the former Senator Trillanes na i-push natin ito, mga kapatid, mga kababayan. Itulak natin na sana nga itong ICI ay talagang ipagdiinan na dapat itong si Bongo ay mag-testify or isubmit ang sarili niya sa investigasyon diyan sa ICI. Hindi ko lang alam kung ano na nangyari doon sa request natin sa ating pinaglalaban na dapat open na sa public ang investigasyon na ginagawa ng ICI. Wala pa akong nakikita eh. Hindi ko na alam kung nag-umpisa na yan, pero wala pa akong napapansin, wala pa akong nakikita. Pero, diyan sa ICI, sana marinig nyo kami. Yung mga ganitong pagtanggi-tanggi, itong mga ganitong style na kailangan may kasama pa, hindi ako pupunta dyan hanggat wala akong kasama, hindi ko kasama si ganito, hindi ko kasama si ganyan. The best po dyan talaga kung open sa public. Kasi kami mismong mga mamamayang Pilipino ang magtutulak diyan sa mga gusto nyong imbitahan. Papalag kami dyan, mag-iingay kami pag hindi humarap sa inyo yung mga gusto nyong paharapin. Diyan importante na transparent tayo. Diyan importante na dapat in public yan. Alam namin yung mga pinagtatatanong ninyo, alam namin kung anong direksyon ng investigasyon, at higit sa lahat, dapat alam namin sino yung mga gusto nyong imbestigahan, gusto nyong magpunta dyan sa opisina ninyo. Pag alam namin yan, kami ang mag-iingay kung yan mga katulad ni Bongo ay humihingi pa ng kondisyon. Importante, mag-iingay kami, kakantsawan namin ng todo yan. Iba dyan, mumurahin pa siya. Marami dyan talaga, pagmumurahin siya kung ganyang meron pa siyang hinihinging kondisyon para lang siya humarap sa inyo. Ganyan po ka-importante na maging transparent kayo, ganyan ka-importante na isa publiko ninyo ang investigasyon na yan. Makakatulong ang mamamayang Pilipino diyan sa trabaho ninyo kung yan ay open sa public, kung yan ay nasa social media, kung yan ay may live coverage. Importante yan. Kaya sana, kung hindi pa natutuloy yan, dahil hindi ko pa nga nakikita kung meron na tayong mga live coverage yan, sana po gawin na ninyo yan. Katulong ninyo ang mamamayang Pilipinong itutulak, i-demand yung mga gusto nyo ang imbestigahan dyan. Hindi namin sila tatantanan, mag-iingay ang taong bayan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. Mag-comment po tayo at i-share po natin itong aking episode ngayon nang sa ganun maraming makarinig
lalong-lalo na makarating kay Bongo at makarating sa ICI yung ating mga hinihiling sa kanila. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.